Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay bigla na kumilos si Wunchan at nagsagawa ng pag-atake, ngunit bigla na lamang siyang nadekot ni Erkan, upang labis niyang ikagulat, matapos ay inihagis siya nito sa lupa, na parang isang laruan lamang, at nang matapos ng pagbagsak nito, ay muli siyang kinuha ni Erkan, at itinapon sa di kalayuan, upang magresulta sa malakas na pagkakasabog. Sa loob naman ng Storm Inn, ay nang matapos ng malakas na pagsabog sa labas ay nagtataka naman ang mga ito kung bakit bigla na lamang na tumahimik. Kaya naman ay napasabi ang isa na mukhang ang mga umatake sa dalawa ay sa tingin nila ay umalis na, kaya naman ay kailangan na nilang lumabas dahil sa hindi sila pwedeng tumayo lamang dito sa loob, kaya naman ay napagdesisyonan ng dalawa na lumabas upang tignan ang sitwasyon sa labas. Sa paglabas naman ng mga ito, ay bigla naman silang natigilan, dahil sa nakita nila ang sinapit ni Nam Gang-hyu, pati na din ang kanilang kok na si Wunchan, at napapasabi na hindi totoo ang mga nangyayaring ito. Nang bigla naman na inatake ang dalawa ni Hasir mula sa kanilang likudan, kaya naman ay napatingin ang mga ito, at nakita ang muka ng umatake sa kanila, matapos ay bigla na lamang silang nawalan ng kanilang mga malay dahil sa labis na pagkatakot. Napatanong naman ang dalawa nitong kasama na kung tapos na ba sila sa gawain sa lugar na ito, ngunit sinabihan naman sila ni Hasir na hindi pa, dahil sa mayroon pang natitira, at ito ay ang babae ng Crimson Demon. Sa kinaroroonan naman nito mula sa lugar ng pamilihan, ay masaya itong napapasabi na ang 6 sa mga sukling silver coin na ibinalik sa kanya ng ating bida mula sa Crimson Flower Inn matapos na matuno ang gold bar, ay sa wakas ay natapos ng maging isang kwintas, at masaya siya dahil sa nagawa na itong matapos bago pa man magawang makauwi ng kanilang Storm Inn keeper. Sabi nito na ipinalagay niya ang pangalan ng ating bida, maging na din ng sakanya, kaya naman sa pagbabalik nito ay siya mismo ang maglalagay nito sa kanyang leeg. Nang bigla naman itong napahinto, at labis na nagtataka kung bakit may makapal na alikabok ang nanggagaling sa kanilang Storm Inn, kaya naman ay napapatanong siya na kung ano naman kaya ang nangyayari doon, matapos nitong makapasok sa loob, ay nagmamadali naman niyang hinahanap ang lahat ng kanilang mga kasamahan. Nang bigla naman siyang nagulat sa kanyang nakita, dahil sa nakahandusay na salapag ang dalawang bata, si Nam Gang-hyu naman ay nakasalpak sa isang pader, at ang kanilang kok na si Wunchan ay nadaganan ng malalaking bato sa di kalayuan. Kaya naman ay kinakabahan siyang napapatanong kung ano naman ang eksaktong nangyayari sa lugar na ito, nang bigla naman niyang nakita ang mga lalaking may kakaibang hugis ng ulo, kaya naman ay mukhang ang mga ito ang sinasabi sa kanila ng Storm Inn keeper. Nang bigla naman na binato siya ng isang patalim mula sa mga ito, na mabilis naman na napawalang bisa ng isang pag-atake mula sa kung saan, sa nangyari ay bigla naman na napalingon dito si Hasir, at mabilis na umalis sa kanyang kinatatayuan, at bumalik sa kanyang mga kasama. Matapos ay kinamusta naman ito si Wei kung ayos lamang ba ito, dahil kung ganun nga ay hindi na dapat ito magtagal dito at mabilis na maghanap ng kanyang matatagwan. Masaya naman siyang binati ni Hasir at napasabi na mukhang ang Battle Demon ay nandito na din sa lugar ng Hangzhou, nang bigla naman na dumating ang dalawa pa nitong kasmahan. Sa nangyari ay masaya naman na napasabi ang isa sa mga ito na maging ang Floating Wind at ang Phantom Strategist ay dumating na, at mukhang ang mga miyembro ng Crimson Dragon Cavalry Squad ay totoong nasa lugar na ng Hangzhou. Matapang naman na sinabi ni Erkan na wala siyang pake-alam kung sino pa ang mga dumating, dahil sa kailangan nilang paslangin silang lahat, kaya naman ay mabilis na sumugod ito sa kinaroroonan ng babae, na mabilis naman siyang pinigilan ng kanyang kasama, at sinabi na siya na ang bahala na paslangin ito. Sa nangyari ay nagutos naman si Wuna na mabilis na pigilan nila ang mga pag-atake nito, at kailangan nilang protektahan ang babae kahit pabuhay nila ang maging kapalit. Nakita naman kaagad ito ni Erkan, kaya naman ay mabilis niyang hinarangan ang dalawa, dahil dito ay si Wuna na ang pumihil ng mga palaso na binatawan ng isa patungo sa kinaroroonan ni Wei. Nang matapos ay masaya naman na pinuri siya ng isa dahil sa nagawa niyang mapawalang bisa ang pag-atake niyang iyon, kaya naman ay titignan nila kung magagawa pa din ba niyang mapawalang bisa ang susunod niyang gagawin. Sa nangyari ay inunahan naman siya sa pag-atake nito,
upang magawa niya na mapasalag. Nang bigla naman niyang naalala si Hasir sa di kalayuan, dahil sa ito ay patungo na sa kinaroroonan ni Wien. Napasabi naman si Jingo na siya na ang magtutungo upang protektahan ito, ngunit bigla naman na malakas na inatake ni Erkan ang kasama niya, at nang makita niyang nahihirapan siya, ay mabilis naman itong bumalik upang tumulong. Kaya naman habang abala ang lahat sa kani-kanilang ginagawang pakikipaglaban, ay tahimik lamang na naglalakad sa pagitan nila si Hasir patungo sa dalaga. Kaya naman ang nagawa nitong makalapit, ay tinanong naman niya si Wien kung siya ba ang babae ng Crimson Demon, ngunit galit naman siyang sinagot nito at sinabi na ang kanilang innkeeper ay hindi isang demonyo, dahil siya ay isang normal na tao lamang na nais na mamuhay ng normal. Hindi naman makapaniwala dito si Hasir dahil sa ang kagaya niya ay nais na mamuhay ng isang normal na buhay, nang bigla naman na napasabi si Wien na kung binabalak siya nitong bihagan, ay mas mainam na paslangin na lamang niya ito ngayon na mismo. Sa nangyari ay napasabi naman sa kanyang sarili si Hasir na mukhang nais ng babaeng ito na protektahan ang normal na buhay ng Crimson Demon kahit pa kapalit nito ay ang kanyang buhay. Sa isip naman ni Wien ay malungkot itong napapatanong na kung magagawa pa din ba niyang makitang muli ang kanilang Storm Innkeeper. Sa kabilang banda naman, ay habang nagmamadaling naglalakbay ang ating bida, ay napapasabi ito na malapit na siyang makarating ng Storm Inn. Nang magawa nitong makalapit, ay may narinig naman siyang mga tunog ng mga sandatang nagtatamaan, kaya naman ay mas binilisan pa nito ang kanyang pagkilos, dahil sa mukhang napapalaban si Namgang Hugh at maging na din si Wunchan. Kaya naman ang magawa nitong makarating sa tapat ng kanilang Storm Inn, upang labis siyang mabahala, dahil dito ay mabilis siyang nagtungo sa likudan ng lugar, at gulat itong napahinto, dahil sa nakita niya ang kanyang mga kapatid sa Crimson Dragon Cavalry Squad na kasalukuyang nakikipaglaban. Mabilis na nakita nitong kinakaharap ng isa ang dalawa sa kanyang mga kasamahan, at si Wuna naman ay kinahakarap din ng isa pa, dahil dito ay habang nandidilim ang kanyang paningin, ay nakita naman niya ang sinapit ni Namgang Hugh, maging si Wunchan, at napapasabi na kung anong lakas ng loob nilang atakihin ang kanyang pamilya. Nang bigla naman itong kinabahan dahil sa hindi niya napapansin kung nasaan si Wien, kaya naman ay agad niyang tinignan ang buong paligid. Nang nakita naman niya si Hasir na nasa harapan na nito, ay mabilis siyang nagtungo sa kanilang kinaroroonan, ngunit huli na para sa kanya ang magawang mapigilan ito dahil sa matagumpay na siyang inatake ni Hasir. Matapos na makita ito ng ating bida, ay parang may kung ano naman sa kanyang sarili ang biglaan na lamang na nabasag, upang magpalabas ito ng kanyang malakas na nakakamatay na aura sa kanyang katawan at nagawang balutin ang buong paligid. Sa lakas ng aura na ipinalabas ni Jiang Qirin, ay nakaramdam naman ng pagkatakot ang lahat, at napapasabi ang iba na hindi lamang ito dahil sa nanggagaling ang malakas na pressure sa iba't ibang mga direksyon, at ito ay parang itinutulak ang kanilang mga katawan pa ibaba. Kaya naman nang matapos ang ating bida na may palabas ang kanyang labis na galit, ay agad naman niyang nilapitan si Hasir, upang ito ay labis na kabahan, ngunit sinabihan naman siya ng ating bida na umalis ito sa kanyang harapan, at nagbigay ng malakas na pag-atake, upang ikatalsik nito sa di kalayuan. Matapos ay agad naman siyang nagtungo sa kinaroroonan ng dalaga, at sinubukan na muling makausap. Sa nangyari ay nagkamalay naman ito at masayang napasabi na nagawa na niyang makabalik ng ligtas. Nang bigla naman na may ibinigay ang babae sa kanya, at nang makuha ito ng ating bida, ay sinabi nito na ang kanilang mga pangalan ay nakaukit dito. Dagdag pa niya na nais niya sana na siya mismo ang personal na magsusuot nito sa kanyang ngunit sa tingin niya ay hindi na niya magagawa pa ito. Nang bigla naman siyang napasukan ng dugo, kaya naman ay mahinang sinabi nito sa ating bida na ang kanyang pinapangarap na normal na buhay, ay kailangan niya na hindi sukuan, matapos ay bigla na lamang itong nawala na ng kanyang malay. Sa nangyari ay natigilan naman dito si Jiang Qirin. At umiiyak siyang niyakap, at habang ang buong paligid ay tahimik dahil sa nagaganap. Ay napansin naman ng isa si Hasir na nakatulala, kaya naman ay tinanong siya nito kung ayos lamang ba siya, ngunit takot naman itong sumagot at sinabi na ang ginawa nilang iyon sa lugar na ito, ay isang malaking pagkakamali. Hindi niya naisip na ang kanyang pagkakamali
ay magagawang madungisan ang kagustuhan ng kalangitan ng Northern Sky, kaya naman ay napapatanong siya na kung sa papaano na niya magagawang maayos ang sitwasyong ito. Sinabihan naman siya ng kanyang kasama na umayos ito, at mukhang nawala na ito sa kanyang pag-iisip ng dahil lamang sa babaeng iyon, ngunit kung aatakihin nila ang Crimson Demon sa kalagayan niyang ito ay magagawa nila siyang mapaslang. Nang bigla naman na sinabi ni Hasir na babalik na sila ngayon na mismo. Sa nangyari ay habang papaalis ay galit naman na tinanong siya ng isa na kung bakit nais nito ang bumalik kahit pa mayroon na silang napakagandang oportunidad sa kanilang harapan. Ngunit hindi naman siya sinagot pa nito bagkus ay napapatanong siya sa kanyang isip na kung sa papaano niyang magagawang maisalba ang sitwasyon nilang ito, at ang nangyari ay isang pagkakamali, siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali, at labis na malaki ito upang magawa pa niyang mas aayos. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Matapos naman na makaalis ng mga ito sa lugar, ay napasabi naman ng ating bida na kung ang nais ni Wien ay ang hindi sukuan ang kanyang pangarap na magkaroon ng normal na buhay, ay gagawin niya ang bagay na iyon. Sa isip nito ay napasabi siya na maswerte pa din sila dahil sa mayroon pang senyales ng buhay sa kanya dahil sa nagagawa pa nito ang huminga kahit na mahina. Kaya naman ay kailangan muna niyang may pagamot ito, matapos ay sinabihan nito ang kanyang mga kapatid sa Crimson Dragon Squad na saka na niya aalamin ang buong detalye, kaya naman kailangan muna nilang kuhanin ang iba sa kanyang mga kasamahan sa Storm Inn, dahil ang kanilang prioridad sa ngayon ay ang magawang mailigtas muna sila, na agad naman nilang sinang-ayunan. Nang napasabi naman siya na kapag mayroong ni isa sa mga kasamahan niya sa Storm Inn ay magawang mamatay, ay ang mga naiwang puwersa na iyon ng Yuan mula sa kanilang nakaraan, ay sisiguraduhin niya na hinding-hindi na magagawa pa ang makalakad sa mundong kanilang ginagalawan. Makalipas ng ilang sandali matapos na may dala ang mga ito sa pinakamalapit na pagamutan, ay galit naman na napapatanong ang manggagamot na kung bakit muli itong nagdala sa kanya ng mga taong may kritikal na pagkakapinsala, at mukhang sa tingin niya ay uunahin na muna niyang gamutin ang babae dahil siya ang mas may malubhang pagkakapinsala sa mga ito. Sabi nito na mula sa itaas ng kanilang acupoint hanggang sa ibabang acupoint, ay ang lahat ng kanyang acupoint sa itaas ng kanyang katawan ay nagawang masira sa pamamagitan lamang ng isang paghiwa. Dagdag nito na nagawa na niyang tahiin ang sugat nito, ngunit ang taong gumawa nito sa kanya, ay talagang nakakamangha, dahil siya ang tipo ng tao na may kakayahang pumaslang sa pamamagitan lamang ng isang pag-atake. Nang bigla naman itong humingi ng paumanhin sa ating bida dahil sa hindi niya magagawang mailigtas ito sa abilidad na mayroon lamang siya, dahil ang sugat nito ay 30 sentimetro ang haba, at ang lalim ng sugat ay nasa 5 sentimetro ang lalim. Kaya naman sa totoo lamang ay nakakamangha na hindi nahati ang katawan nito sa pagkakataong inatake siya, at sa tingin niya para sa kung anong rason bago tumama ang sandata nito sa dalaga, ay mukhang nagkaroon ito ng kaunting pagdadalawang isip. Dahil kung hindi iyon ang dahilan ay panigurado na agad din na mapapaslang ito. Nang bigla naman siyang tinanong ni Jiang Qirin na kung ilang araw na lang ang natitira para sa kanya na mabuhay pa, na sinabi naman nito na halos 3 araw na lamang. Sabi nito na ang kanyang dinala noong nakaraan at nagawang mapagaling ng Divine Physician ay natuto ng martial arts kaya naman ay alam niya kung ilang araw na lang ang itatagal ng kanyang buhay, ngunit ang babaeng ito ay isang normal lamang kaya naman ay hindi siya nakakatiyak sa sinabi niya dito. Napasabi naman ang ating bida na maaari niyang mailigtas ito, at kahit na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanila, ay kailangan itong subukan ang pinakamaliit na tiyansa na mayroon lamang sila. Dahil dito ay binigyan naman siya ng manggagamot ng life-saving elixir, at sinabi na nakapagbigay na siya dito ng isa, ngunit kakailanganin niya ang bagay na ito sa kanilang gagawing paglalakbay patungo sa kinaroroonan ng Divine Physician. Matapos ay binigyan naman siya ng ating bida ng isang pirasong gold bar. At sinabi na para ito sa 2 life-saving elixir na kanyang ibinigay sa kanya, alam nito na ang bagay na iyon ay nagkakahalaga ng 2 piraso ng ginto, ngunit sa ngayon ay tanging isa lamang ang mayroon siya, kaya naman ay susuklian na lamang nito ang kanyang kabutihan sa hinaharap,
napasabi naman ang manggagamot na sa ngayon ay hahawakan na muna niya ito, at masayang tatanggapin kung magagawa nilang makabalik ng ligtas. Sinabi naman nito na si Nam Gang-hyo ay nasa maayos ng kalagayan at magagawa na nitong makapagpagaling dahil sa mayroon itong malakas na pangangatawan. Ngunit ang isa kahit na sigurado ng mabubuhay ito, ay hindi naman siya nakakasigurado kung magagawa pa din ba niya ang makalakad gamit ang kanyang dalawang paa. Sa nangyari ay napasabi naman si Jang Ki-rin na mabuti na lamang at tanging ang paa lamang ang napinsala sa kanya at hindi ang kanyang mga kamay bilang ginagamit sa kanyang pagluluto. Sabi pa ng manggagamot na mukhang ang dalawang bata ay hindi masyadong napinsala at mababaw lamang ang kanilang mga pagkakasugat, at dahil sa malakas na pagdurugo sa mga ito ay nawalan lamang sila ng malay, kaya naman ay magagawa na nilang magising na din maya-maya lamang. Matapos na marinig ng ating bida ang magandang kalagayan ng iba sa mga kasamahan niya ay lumabas naman ito, at hinarap ang kanyang mga kapatid sa Crimson Dragon Cavalry Squad. Nang tinanong naman niya sila na kung naparito pa sila habang hinahabol ang Three Great Skies, o nagawang makita ang Three Great Skies habang minamanmanan siya. Sinabi naman ni Wuna na minamanmanan na nila siya at nagawang makatagpo ang Three Great Skies, dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na umalis na siya sa kanilang hanay nang mamatay ang kanilang general, gaya nga sa kanilang kaalaman ay nagawa silang abandonahin ito. Hindi naman sinang-ayunan ito ni Wuna at sinabi na wala sa kanilang squad ang iniisip ang bagay na iyon, at nahihiyang sinabi na kaya sila nandito ay dahil sa nais lamang niya na maipagpatuloy nito ang kanyang normal na buhay. Nang napasabi naman si Jang Ki-rin na noong siya ay nagtungo sa lungga ng mga bandido ay nakakita siya ng mga bakas na katulad ng sa Crimson Dragon Cavalry Squad, kaya naman ay inakala niya na nagkataon lamang ang lahat, ngunit ngayon ay sa tingin niya na sila nga ang mga iyon. Sa nangyari ay nagulat naman dito si Jingo dahil sa nagtungo din pala doon si Jang Ki-rin, na sinang-ayunan naman ito at sinabi na ito ay dahil sa narinig niya na banihag sa lugar na iyon ang mga magulang ni Wei-an. Matapos ay marahan naman niyang hinawakan sa balikat ang mga ito, at nagpasalamat dahil sa sinubukan nila na protektahan ang kanyang piniling buhay. Sabi pa nito na mayroong mga pagkakataon na inakala niya na nagiging madali lamang ang lahat, gaya na lamang ng labis na pagpabor sa kanya ng pagkakataon at magawang makakuha ng mga benepisyo sa gobyerno. Bukod pa doon ay noong ang ibang mga ay kinakalaban siya, ay mukhang may kung sino ang nanghimasok at biglaan na lamang na huminto sila sa pag-atake sa kanyang Storm Inn, kaya naman ay nagpapasalamat siya sa mga ito. Dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi niya magagawa ang mabuhay ng masaya, nang bigla naman na napasabi si Wuna na kung naging mabilis lamang sila sa pagpunta sa lugar na ito, at kung mas nalaman pa nila ang kanilang mga hakbang na gagawin, ay nagawa sana nilang gwardyahan pa ang lugar ng Storm Inn, dahil kung sakaling nagawa nga nila iyon, ay ang kanyang mga iniingatang pamilya, ay hindi ganito ang sasapitan. Pinahinto naman siya ng ating bida sa kanyang pagsisisi. Dahil sa magagawa naman niya ang mga bagay na iyon nang wala ang kanilang mga tulong. Dahil ang lahat ng ito ay ang kanyang kasalanan, ito ay parang isang karma na nagawa niyang makuha noon at ngayon ay hinahabol na siya, at ngayon ay sa tingin niya nakakailanganin na nito ang kanilang tulong. Kaya naman ay tinanong niya ang mga ito kung magagawa ba nilang matulungan siya, na malakas naman na sinang-ayunan ito ng lahat, at sinabi na iutos lamang nito ang gagawin nila, at agad silang susunod dito. Dahil dito ay sinabi naman ni Jang Ki-rin sa kanila na sa ngayon ay magtago lamang sila at magmatiyag. Ang Three Great Skies ay sa ngayon ay wala na, ngunit nakakatiyak siya na ang mga ito ay babalik upang maghayganti sa kanila. Hindi niya alam kung gaano ito katagal, at kung ang mga ito ay umatake habang wala siya, ay malulugi ang kanilang depensa. Nang bigla naman niyang sinabi na gagamit sila ng stratehiya, at ito ay ang Sejong War. Ang Sejong War ay ang lupain ng Yuan sa kanlurang bahagi ng Beijing, nagawa itong hawakan ng Ming Dynasty, at matapos na hawakan ito ng Ming Dynasty, ay gumawa sila ng sirkulo ng mga pandarambong sa lugar na iyon. Kaya naman ay gagamitin nila ang paraan na iyon sa digmaang ito, at ang focus nila ay ang lugar ng Hangzhou, at kapag ang lahat ay handa na, ay magbibigay siya ng signal sa mga ito, kaya naman ay habang wala pa siya,
ay manatili lamang ang mga itong nakatago at mapagmatiyag. Masaya naman na napasabi dito ang kanyang mga kasama na wala itong dapat na ikabahala, dahil hindi pa naman sila nakikipaglaban, at ang pagtatago ay wala lamang sa kanila, kaya naman ay kailangan na magtiwala nito sa kanila. Matapos ay napasabi naman sa kanyang isip si Jiang Qirin, na ang Keshek, at maging ang mga Three Great Skies, ay ngayon ay nakasigurado siya na kailangan niyang pagbayaran niya ang pagkakautang niya sa mga ito. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.